Yo gentleman, sa video na to pag-uusapan natin kung bakit nga ba kailangan mo itaas ang standard. Pero ano nga ba ang standard o ano nga ba ang mataas na standard? Meron tayong mga standard sa bagay-bagay sa buhay natin. May standard tayo sa kalinisan ng ating bahay, may standard tayo sa mga pagkain na kinakain natin, may standard tayo sa mga kaibigan at mga tao na hinahayaan natin makapasok sa ating buhay, may standard din tayo sa mga babaeng nagugustuhan natin o babaeng dinedate natin. Meron tayong standard sa bagay-bagay. Merong mga taong mababa masyado yung standard na okay na sa kanila yung ganito, okay na sa kanila yung bare minimum lang. Meron naman tao na mga high level na tao na matataas yung standard. Ang goal ko sa video na to ay ituro sa iyo kung bakit mo kailangan itaas ang standard mo at bakit ang pagtaas ng yung standard ay magtutulak sa iyo para makapunta ka sa point na hindi ka na nagjajakol o sobrang minsan mo na lang magjakol. Sabihin na lang natin mga once a year ka na lang magjakol. Hindi ka nanonood ng porn at higit sa lahat iniiwasan mo na rin ang casual sex at hindi ka na makipag casual sex, hindi ka na nag-i-indulge sa casual sex o hindi ka na kontrolado ng lust o ng iyong kalibugan. Gentleman, ang gusto kong gawin mo ngayon ay kumuha ka ng notebook at ballpen at isulat mo yung mga golden nuggets na kailangan mong matutunan o kailangan mong i-apply sa buhay mo para mapunta ka sa point na hindi ka na nagjajakul o sobrang minsan mo na lang magjakul. Hindi ka na nanonood ng porn at higit sa lahat, hindi ka na rin nag-i-indulge sa casual sex, hindi ka na kontrolado ng kalibugan. Para mapunta ka sa point na yon, kumuha ka ng ballpen at notebook. Ayun ang kailangan mong gawin ngayon, unang step mo na kailangan mong gawin. Kumuha ka ng notebook at ballpen. Tapos isulat mo yung mga golden nuggets na sabihin ko. Game. Well, hindi naman ganun kadali yun na itataas mo yung standard mo. Although, tingin ko, pagkapanood mo ng video to, tataas lang ng konti. Pero once na consistently mo na i-apply yung mga sinasabi ko, mga 6 months, iba na yung standard mo kasi tuloy-tuloy na pag-angat ng standard mo, hindi man ganun kadali. Okay, ngayon, simula ngayon, taasan ko yung standard ko sa ganito, sa pagkain. Hindi na ako kakain ng ganito. Mapupunta ka sa point na kakain ka pa rin, magre-relapse ka sa anong yun. Pero kung once na dahan-dahan mong pinupush yung sarili mo na maiba yung standard mo sa pagkain, halimbawa sa pagkain, habang dahan-dahan mong pinupush yung sarili mo na maiba yung standard mo o mapataas yung standard mo pagdating sa kalidad ng pagkain, kung ano magagawa nito sa katawan mo, sa health benefits ng pagkain, kung dahan-dahan mong pinupush nun, kasi sa action mo, pinapakita mo sa action mo, binabawasan mo na yung pagkain mo ng mga chichirya, hindi ka na nagiinom, binabawasan mo yung pag-iinom mo, dahan-dahan mong binabawas o unti-unti mong binabawasan yung pag-iinom mo hanggang sa hindi ka na mag-inom. Ayun, tumataas yung standard mo nun sa mga bagay na kinukonsume mo o mga pagkain na o mga foods and drinks na pinalagay mo sa yung system. Bakit nga ba may mga taong mababa yung standard? Gaya ko, lumaki ako na may mababang standard sa buhay. Sa totoo lang, kahit na pinalaki ako, sinubukan akong palakihin ng magulang ko na magkaroon ng mataas na standard sa mga bagay na bagay. Gaya na lang ng pag nakikita ko ng nanay ko, laging malinis. Kaya gusto niya, laging malinis lahat. Pamamahay, laging malinis. Sobrang linis. Gusto niya. Kumbaga, ito ngayon, yung medyo malinis yung bahay ko ngayon. Pag pumunta ka doon sa sala, dito, syempre, ito yung kwarto sa loob. Pag pumunta ka na, medyo malinis. Pero para sa kanya, madumi pa yon. Mataas yung standard ng nanay ko pagdating sa mga bagay-bagay. Pero, ang problema, hindi ako nakikinig sa kanya. Sinubukan nila akong palakihin na mataas yung standard. Kami magkakapatid. Lalo, kaming dalawang magkambal. May kambal ako eh. Sinubukan kami ng nanay ko na palakihin na mataas yung standard sa pamumuhay. Mataas yung pagdating sa kalinisan, sa pagkain na kinakain namin, sa kaibigan na sinasamahan namin. Ganyan. Sinubukan kami ng nanay ko na palakihin na ganun. Kaso nga lang, dahil sa environment ko rin, dahil sa environment na kinalakihan ko nun, kasi medyo ghetto dun sa kinalakihan ko, napasama ako sa kung sino-sino, kung ano yung nakikita ko. Kaya nga, mas na-shape nun yung paniniwala ko, yung perspective ko, kung paano ko tingnan yung mundo, na-shape nung mga kinalakihan ko, pinamulatan kong bagay. Dahil nga rin, yung tatay ko nasa abroad, nasa ibang bansa, wala akong masyadong masculine role model o father figure na naggagabay sa akin kasi syempre, tayong mga lalaki, especially nung bata tayo, tayong mga batang lalaki, hindi tayo masyadong nakikinig sa nanay natin. Ito yung totoo, dahil nga, ewan natin, kumbaga, hindi tayo masyado nakikinig sa nanay natin. Pero kung tatay natin yung magsasabi noon, yung tatay natin na bagang masculine father figure or father figure sa ating buhay, tinitingnan natin bilang father figure sa buhay natin, makikinig tayo.
Kasi tinitingnan natin yung bilang authority guy. May research na rin dyan tungkol sa mga teacher na yung mga batang lalaki, mga lalaki na high school, pataas, high school, pababa, o simula elementary, high school hanggang college, mas nakikinig sila sa mga lalaki na teacher, mas nakikinig sila sa mga lalaki na teacher dahil nga tinitingnan nila to bilang isang authority sa buhay nila, authority figure. Dahil kung may ganyan, kasi sabihin natin, tatay ko kasama ko sa paglaki, kasi minsan lang kami magsama, gawa ng nasa ibang bansa yung tatay ko. Siguro lumaki akong mataas yung standard, pero okay lang kasi nabago ko na rin naman yun. Nabago ko na, unti-unti kong shinape yung standard ko, unti-unti kong tinaas yung standard ko sa pamumuhay. Gaya ng standard sa kalinisan, standard sa mga tao na hinahayaan kong sa paligid ko, mga standard sa mga babae na nagugustuhan ko, standard sa babae na dinedate ko, standard sa mga bagay-bagay, sa mga pagkain na kinakain ko. Unti-unti kong dinevelop yun hanggang sa ngayon, medyo mataas na yung standard ko sa bagay-bagay dito sa buhay ko. At sa video na to, tuturuan kita kung paano mo magagawa yung same thing sa buhay mo. Yo gentleman, gusto ko lang to isingit dito sa video na to. Okay, kung gusto mo talaga itaas yung standard mo na mapunta ka sa point na hindi ka na naglululo o sobrang bihira mo na lang magjakul. Hindi ka na rin nanonood ng porn, hindi ka na nanonood ng porn, at hindi ka na nag-engage sa casual sex. Kailangan mong taasan yung standard mo sa tatlong bagay na to. Tatlong bagay, gentleman. Unang-una, yung mga kaibigan na pinapaligid mo sa sarili mo. Pangalawa, yung mga content na kinukonsume mo. Pangatlo, yung babae na nagugustuhan mo at dinedate mo dahil may mga kaibigan yon, o kaya siya mismo pwede kanyang maimpluwensyahan. Kung yung mga taong sinasamahan mo, okay lang sa kanila magjakul, okay lang para sa kanila na casual sex, okay lang sa kanila manood ng porn, sa tingin nila normal yon. Dalawa lang ang pwedeng mangyari dan, gentleman. Pwede ka nilang maimpluwensyahan o maimpluwensyahan mo sila. Ayun lang ang pwedeng mangyari dan. Impluwensyahan mo sila or maimpluwensyahan ka nila, which is hindi natin gusto. Gaya nga nung sinabi ko, lumaki ako na medyo mababa ang standard ko sa buhay dahil nga sa kinalakihan ko. Dahil dun sa kinalakihan ko, medyo ghetto, nakikita ko yung mga tao doon. Baga, salungat dun sa kung paano ako gustong palakihin nung nanay ko. Gusto ng nanay ko, maging organize ako sa mga bagay-bagay na ginagawa ko, organize sa gamit, organize sa lahat. Tapos yung mga taong sinasamahan ko, laging sinasabi sa akin na ayusin ko yung sinasamahan ko. Karamitan doon, hindi ko, kumbaga kalimitan doon sa sinasabi niya, nilabag ko lang, alos lahat yun. Kasi bata ako eh. Medyo wala pa akong masyadong prinsipyo sa buhay. At hindi naman yung tatay ko yung nagsabi nun, kasi kung yung tatay ko, tinitingnan ko bilang masculine authority figure sa buhay ko. More likely susundin ko yung kahit kasi yung batang lalaki na naghahanap tayo ng authority figure na para bang role model ba na gagayahin natin at susundin natin yung mga ginagawa nila. Kung medyo weak ka, gaya ko noon, gentleman, kaya lumaki ako na hindi maganda, kumbaga mababa yung standard ko. Lumaki ako mababa yung standard ko dahil medyo weak ako. Ginagaya ko yung mga nakikita ko doon sa environment na kinalakihan ko. Kumbaga ba, lumaki akong mababa yung standard ko dahil sinusubukan ko mag-fit in doon sa environment na kinalakihan ko. Kaya nga, gaya nung sinabi ko, swerte ka kung lumaki ka sa maayos na neighborhood, napakaswerte mo. Kasi yung mga tao doon, ibang-iba sa tao sa ghetto. Dahil ako, ngayon, nakatira ako sa maayos na neighborhood. At doon sa ghetto, medyo magkaiba yung tao, bago mga paniniwala nila. Hindi man hinusgahan ko, hindi man sa hinusgahan ko sila, pero magkaiba yung paniniwala nila kung paano nila tingnan yung mga bagay-bagay, kung gaano silang ka-organize sa mga gamit nila, kung mga prinsipyo nila sa buhay, magkaiba. Hindi man nila lahat ko, pero may kalimitan doon, sobrang magkaiba nung ganun. At ang mangyayari lang dan, gentleman, either impluwensyahan ka nila o maimpluwensyahan mo sila. More likely kung soft ka pa, wala ka masyadong self-respect, hindi mo nakukondak yung sarili mo bilang isang tunay na gentleman. At kumbaga, hindi mo sila nilalayuan. Pinipilit mo yung sarili mong mag-fit in yung ganong klase ng tao na pakiramdam mo kulang ka kapag hindi ka nag-fit in dun sa kanila. Ang mangyayari na, ibe-med mo yung mga prinsipyo mo sa buhay o i-abandon mo yung mga prinsipyo mo sa buhay just to fit in sa circle na gusto mong pag-fit inan. Gaya nga ng mga sinasabi ng mga motivational
wishy-washy guru dito sa internet na kung sasama ka sa 5 milyonaryo, magiging ikaw yung pang-anim dahil nga habang kasama mo sila, na-adapt mo yung mga paniniwala nila sa buhay, kung paano sila mag-conduct ng sarili nila, kung ano yung mga bagay-bagay na ginagawa nila, habits nila, kung paano nila itackle yung problema, ma-adapt mo yon. Or pwede mo naman kung halimbawa sumama ka sa mga talunan, 5 talunan, ang mangyayari naman dan, maging kagaya mo sila kasi dahan-dahan mong ma-adapt yung mga ginagawa nila. Pera na lang kung isa kang successful na tao na nilulook up ka nila, tingin nila sa'yo astig ka, kumbaga tinitingnan ka nila bilang isang role model. Ang mangyayari doon, syempre na dahil mataas yung tingin nila sa iyo, ikaw naman yung gagayahin nila, ikaw yung nasa position ng power. Kumbaga ikaw yung pinaka-alpha, ikaw yung susundin nila kung anong ginagawa mo, susundan nila. Bawa, nagsimula kang ganito, bawat paghubad mo ng damit, ni-organize mo, lagi kang malinis sa bahay. Tapos, lahat ng sinasabi mo, ginagawa mo. Diba? Sinabi mo, okay, magkita tayo dito, 10 a.m. Punta tayo dito, 10 a.m. Andiyan na ako ng 10 a.m. Ginagawa mo talaga lahat ng sinasabi mo. You're a man of your word. Dahil nga, tingin nila sa iyo mataas, ang gagawin nila, gagayahin lang nila yung mga ginagawa mo. Pero kung tingin nila pare-pareho lang kayo o pantay-pantay lang kayo ng level, ang mangyayari dyan, man, ikaw, hindi nila siseryosohin yung mga ginagawa mo at para lang mag-fit in ba sa kanila ang gagawin mo, gagayahin, unti-unti mo nang gagayahin yung mga ginagawa nila. Bawa, talk shit sila, sinabi nila, 6:00, mag-jogging tayo, di sila pupunta, hindi sila sisipot. Kasi, nakatulog ako, hindi ko yung alarm ko, hindi ko narinig, mga ganong-ganong bagay. Hindi nila pinapahalagahan yung mga sinasabi nila, hindi ka na rin nila pinapahalagahan. Dahil nga, hindi ka nila tinitingnan bilang authority figure sa buhay nila, more likely na abandon mo yung mga prinsipyo mo o paniniwala mo sa buhay-buhay. Para lang, sa kanila, bababaan mo yung standard mo para mag-fit dun sa kanila. Kung pinanganak ka na mababa ang standard mo sa pamumuhay o sabihin natin galing kang ghetto, simulan mo na ngayon. The best thing that you can do is start with the easiest thing. I-raise mo yung standard mo sa pagkain, i-raise mo yung standard mo sa kalinisan ng bahay mo. Doon mo simula, hindi mo naman kailangan ng sobrang mamahalin na bahay na pang bilyonaryo na dahil hindi naman ganun kadali makakuha nun. At siyempre, kung anong meron ka, work with what you have. Pero ang mahalaga, malinis yung bahay mo. Simulan mo nang linisin yung bahay mo, simulan mo nang ayusin yung mga kinakain mo. Meron din naman mga taong lumaki sa maayos na neighborhood na swerte sila. Swerte talaga sila sa buhay kasi kung maayos yung nakikita mo, maayos yung kinalakihan mo, masya-shape nun yung standard mo sa pamumuhay. Yo, gentleman, paano mo nga ba maitataas ang standard mo to a point na hindi ka na maglululo, hindi ka na manonood ng porn, at hindi ka na mag-engage sa casual sex? Simple lang, ang kailangan mong gawin ay pataasin yung standard mo kung paano mo i-spend yung oras mo. Unahin mo sa pagpataas na standard mo tungkol sa paano mo i-spend yung oras mo. At kailangan mo rin magpalago ng self-respect. O pag ginagawa mo yung bagay na to, gaya na nga lang ng inaayos mo kung paano mo i-spend yung oras mo, ang mangyayari nan, makakapagpalago ka rin ng self-respect. Halimbawa, inayos mo yung standard mo sa diet mo, inayos mo yung standard mo sa mga taong pinapakisamahan mo, inayos mo yung standard mo sa mga babaeng pinadate mo, inayos mo yung standard mo sa kalinisan ng bahay mo, kalinisan ng mga gamit mo, sabihin natin damit mo, kalinisan ng hygiene at marami pang iba. Habang ginagawa mo yun, nag-grow ka rin ng self-respect. Kailangan mo ayusin yung ibang mga bagay-bagay sa buhay mo para mapunta ka sa point na sobrang taas na yung standard mo sa buhay mo na yung pagjajakul, panonood ng porn, ay panonood ng casual sex ay hindi mo nagawain. O kumbaga, hindi na sakop ng mga gawain mo pang araw-araw yung mga bagay na yun. Kailangan mo maging yung version ng sarili mo na hindi na kontrolado ng iyong kalibugan. Imagine mo yung sarili mo na hindi na kontrolado ng lust, hindi na naglululo o sobrang bihira na lang maglululo, hindi nag-engage sa casual sex, hindi na nanonood ng porn. Imagine mo yung version ng sarili mong yun. Isipin mo kung paano niya talakayin yung mga task sa buhay niya. Isipin mo kung paano siya umaksyon, kung paano niya i-present yung sarili niya o i-conduct yung sarili niya sa mga tao. Isipin mo lahat. Isipin mo yung mga habits niya, kung anong ginagawa niya, yung paniniwala niya.
Dahil gentleman, lahat yan magsisimula muna sa utak mo bago mag-manifest sa physical world. Lahat magsisimula muna dito bago mapunta sa real world. Isipin mo yung sarili mong yun. Isipin mo yung version ng sarili mong yun. At i-replicate mo yung mga ginagawa niya. Ano ba ginagawa niya? Sabihin mo, paano kapag nagka-urge siya ng maglulo? Paano kung may babaeng nagchat-chat sa kanya na gustong makipag-tsuktsakan pero hindi mo naman nakikita yung babaeng yon bilang potential mother ng future children mo. Hindi mo siya nakikita bilang ganyan. Hindi mo siya gustong maging asawa. In short, kung paano niya i-handle yung situation na yon. Tapos, ayun lang, gagayahin mo lang yon. Magsimula ka sa paggaya ng version mo na yon. Gayahin mo yung mga habits niya. Gayahin mo lahat, hindi man ganun kadali yon. Pero kailangan mo simulan, yan sinasabi ko, magsisimula muna sa isip mo bago mapunta sa physical world. Ito pa ang kailangan mong gawin, gentleman. Kailangan mong i-demonize o i-demonize yung panonood ng porn. Mag-research ka lang tungkol sa panonood ng porn kung bakit masama ito. Yung paglululo, although yung panonood ng porn at paglululo, alam natin na masama yon. Siyempre, yung casual sex, halos mas masama naman yung sa paglululo, pero yung porn ang pinakamasama sa kanila. Panoorin mo kung bakit masama yun. Mag-research ka kung bakit masama yung porn. Ano bang nagagawa nito sa sarili natin. Kung anong nagagawa nito sa utak natin. O yung casual sex. Panoorin mo. Once na ma-demonize mo yung isang bagay. Na-demonize mo yung isang bagay na okay, ganito. Dinemonize ko. Masama tong porn. Yung porn para to sa mga subhuman. Sabihin natin para sa mga mababang uri ng tao na walang self-respect. O para sa mga taong hindi nire-respeto yung sarili nila. Itong paglululo, para to dun. Sa mga taong walang respeto sa sarili nila. Pwede rin mas masahol pa dun. Mayroong mas masama. Ayoko lang sabihin, siyempre, alam mo naman, baka ma-delete yung video ko. Gaya na lang ng mga low carbers. Alam mo yung mga low carb enthusiast, yung gaya nila Michael Chodoso na low carb enthusiast, oh, that's bullshit. Yung mga ganyan nila. Masyado nilang dinedemonize yung carbs to a point na sa pag-demonize nila ng carbs, dinedemonize nila, iniiwasan to, at napupunta sila sa point na yung self-image nila, okay, ako na yung taong hindi kumakain ng kanin, ako na yung taong hindi kumakain ng tinapay o hindi nagko-consume ng carbs, ako na yung taong nagpa-fasting ng 24 hours every day. Na-shape nung paniniwala nila dahil sa pag-demonize nila sa carbs, sa pag-demonize nila dun sa carbs, sa kanin, sa tinapay, biskwit, o kung ano mang carbs na sinasabi nila na masama daw kuno. Although hindi ako naniniwala na masama yung carbs dahil isa akong atleta at I'm a carb eater. Kailangan ko ng carbs as fuel para sa aking training sa araw-araw. Sa sobrang pag-demonize nila doon sa carbs, nababago na yung self-image nila dahil nga iniiwasan nila ng tuloy-tuloy nila, unti-unti nila iniiwasan yung carbs, unti-unti nila iniiwasan, dahan-dahan sila nagbabawas ng kanin hanggang sa mapunta sila sa point na hindi na sila kumakain ng kanin. Ikaw din, ganun din gagawin mo sa porn, sa pagjajakol at casual sex. Unti-unti mong itutulak yung sarili mo dito. Ito yung version ng sarili mo na mayroong self-image na okay, ako yung tao na hindi nagjajakol. Ako yung tao na hindi ganito, hindi ko ginagawa to, hindi ako nanonood ng porn. Hindi ako nag-engage sa casual sex kasi hindi ako bumibira ng above na hindi ko nakikita bilang potential wife o potential nanay ng mga magiging anak ko in the future. Hindi ako bumibira ng kung sino-sino lang, ako yung klase ng tao na yon. Habang dinedemonize mo yung kasamaan ng casual sex, napupunta ka dito. Siyempre, habang dinedemonize mo yon, iniiwasan mo rin yun kasi nga dinedemonize mo. Tinutulak mo yung sarili mo na mapunta dito sa self-image na to na sinabi ko kanina. Bang. Pero kung maniniwala ka na, kailangan mo jakul kasi magkaka-prostate cancer ka. Yung mga ganong sinasabi nila, pupunta ka dito sa version mo na jakulero. Pupunta ka dito, parang, para sa akin yung pagjajakul, yung panonood ng porn. Sinasabi nila ang mga doktor, okay daw yun or tawagin na lang natin na sayop. Ayun ay isang sayop. Baga sinasabi nila para, alam mo na, para mas humina yung mga lalaki. Kasi pag mas mahina yung mga lalaki, mas madali silang kontrolin. Ayun yung totoo. Pag mas mahina tayong mga lalaki, madali tayong kontrolin. Madali tayong paniwalain ng kung ano-ano na lang na makikita natin sa media. I-demonize mo yung mga bagay na yun sinasabi ko. I-demonize mo yung porn. I-demonize mo yung
casual sex, i-demonize mo yung pagjajakul. Hanggang sa mapunta ka na sa point na to. Na hindi ka na, ikaw na yung tao, o kilala mo yung sarili mo bilang isang tao na hindi nanonood ng porn, hindi nagjajakul, o sobrang bihira lang magjakul, at hindi nag-engage sa casual sex, hindi siya nagamit ng dating apps para lang mangbira ng mga chipipax na babae. Hindi na ikaw yun. Pupunta ka sa point na yun at mababago mo yung self-image mo. O at pag-demonize mo sa porn, pag-jajakul, casual sex, unti-unti mo tinataas yung standard mo, G. Tumataas yung standard mo na okay, tumataas yung standard mo na okay, ako na yung taong hindi nagjajakul, ako na yung taong hindi ginagawa yung mga bagay na to. Pero naman kung maniniwala kasi nasabi nila, okay lang magjakul kasi healthy yan, pampaganda yan ng tulog. Tapos lagi ka pang hanggang nagko-cope ka na lang, ginagawa mong pang-cope yung sinasabi nila. Napupunta ka sa version ng sarili mo na jakulero. Ano bang pakiramdam mo pagkatapos mo magjakul? Siyempre, sobrang lungkot mo, pakiramdam mo, talunan ka. Ayaw natin mangyari yun. Pupunta ka sa version na yun kung ipapasok, kung ayun yung mga bagay na yun yung ipapasok mo sa isip mo. Kaya nga na sinabi ko, pag demonize, o diyan may lagay mo sa gitna, bandang gitna, medyo gitna para sa bago matapos, pag lang huli. I-demonize mo yung maduming bahay, demonize mo yung maduming bahay. Ano bang, kung nakapunta ka na ba sa bahay ng tao na medyo madumi yung bahay nila, anong klaseng tao yun? Yun yung tao na batugan, yun yung tao na tamad, yun yung tao na wala bang masyadong respeto sa sarili nila. Yung mga taong madudumi yung bahay, pag dinemonize mo yun, ayoko maging yun. Kumbaga, pag inisip mo lang na ayoko maging yun, ayoko maging kagaya nila, ayoko maging gaya ng mga tao na yun na laging madumi yung bahay, hindi maayos yung hygiene nila sa bahay nila, hindi rin maayos yung hygiene nila sa sarili nila. Once na ayaw mo maging yun, ang gagawin magiging action mo kung ayaw mo maging ganun. Lilinisin mo yung bahay mo, tapos ayusin mo yung hygiene mo, maliligo ka araw-araw. Ganyan lang. Hanggang sa mapunta ka sa point din na to, na shape mo yung self-image mo na ako yung tao na malinis sa bahay, ako yung tao na malinis sa mga gamit, ako yung tao na maingat sa gamit, ako yung tao na maayos sa hygiene, inaalagaan ko yung sarili ko, inaayos ko yung grooming ko. Ayun, gentleman. Gentleman, gusto ko lang ipaalala sa iyo na ang panonood ng ganitong klaseng video, mga video na maraming impormasyon, marami kang mapupulot na aral, ay parang pagkain ng masustansyang pagkain. Okay, nakain ka ng masustansyang pagkain, ang goal mo ay lumaki ang muscle mo. Sabihin natin, nag-gym ka, gusto mong lumaki yung muscle mo. Kain ka ng masustansyang pagkain, pero hindi ka naman nag-exercise. Although mas malusog ka pa rin sa mga taong nagko-consume ng mga shit na content, nagko-consume ng mga chismis, nagko-consume ng chismis tungkol sa artista, nagko-consume sila ng mga issue ba? Issue na contents, mas healthy ka sa mga yon. Pero hindi lalaki yung muscle mo kung hindi mo te-train. Kumbaga, bicep mo. Ito, kumain ka ngayon, sabihin natin, kumain ka ng steak. Paano lalaki yung bicep mo kung hindi ka magba-bicep curl o maggagawa ng other bicep exercises? Kaya, ngayon, gentleman, simulan mo na mag-bicep curl. Ayun lang sa video na to. Kung nagustuhan mo yung mga ganitong video, click mo na yung subscribe button, or kung nasa Facebook ka, TikTok, o kung saan ko man i-post to, follow button. Click mo na dahil mas gaganahan akong maggawa ng video, at mag-comment ka na rin kung anong klaseng topic ang gusto mong i-content ko dahil naubusan ako ng topic. Yun lang, gentleman, maraming salamat sa pag-spend mo ng time sa video na to. Thank you.